Ang administrasyon ni Trump ay sumusugal ng malaki sa Iran. At may hawak na Trump card ang Beijing sa anyo ng mga ito ang tinatawag na rare earth elements. Ang pagputol sa supply ng mga ito ay maaaring magdulot ng malaking problema sa Estados Unidos at Taiwan. Ang tanong lang ay kung susubukan ni Xi ang taktikang pang-ipit. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, kung iisipin natin ang mas malawak na mundo na nasa digmaan at kung ano ang ikinababahala ng mga tagaplano sa Pentagon sa loob ng mga dekada, ito ay ang Indo-Pasipiko. Balang araw, susubukan ng Beijing sakupin ng Taiwan na magdudulot ng ekonomikong krisis na mas malala kaysa sa kasalukuyang problema dulot ng digmaan sa Iran. Oo, maligayang pagdating sa ika-21 siglo kung saan 20% ng krudong langis ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Pero mga 60% ng mga semiconductor at 75% ng mga pinakamataas na uri ng semiconductor ay galing sa Taiwan. Ang pangunahing alalahanin na madalas naming pinag-uusapan at ang maaaring magdulot ng tunay na pandaigdigang digmaan o ikatlong digmaang pandaigdig ay isang sabayang operasyon. Mula sa walang hanggang pagkakaibigan ng Moscow at Beijing, ang una ay sumasakop sa silangang Europa at ang huli ay tumatawid sa Taiwan Strait. Magdudulot ito ng matinding pagsubok sa Estados Unidos na malamang ay may bagong pangulo noon at may malaking interes sa ekonomiya sa parehong reyon. Mas maganda ang mga posibilidad ng Europa sa maikli at katamtamang panahon. Sa ngayon, ang kaguluhan ng Russia sa Ukraine ay pipigil sa Kremlin na makapaghanda ng sapat na puwersa maliban kung mapapatawag sila ng hukbo para sa ikalawang prente na malaking panganib sa politika. Sa katamtamang panahon, basta't tuparin ng mga kaalyado ng NATO sa Europa ang pangako nilang gumastos ng 5% ng GDP para sa depensa, magkakaroon ng sapat na lakas ang kontinente para pigilan ng mga tropang Ruso ng mag-isa. Makakatulong lang ang ambag ng Estados Unidos para mas maging maayos ang proseso. Sa kabilang banda, nakababahala ang mga posibilidad sa Indo-Pasipiko maging sa maikli at katamtamang panahon. Sa katamtamang panahon, magkakaroon na ang Beijing ng sapat na landing craft para posible ang seryosong pananakop sa Taiwan. Sa maikling panahon, ipinapakita ng hukbong dagat ng Estados Unidos na hindi nito kayang basta nga lang maagaw ang kontrol sa isang kipot sa isang iglap. Tandaan, wala ni isang ibang hukbong dagat ang halos makasubok man lang ng sinusubukang gawin ng Estados Unidos sa Iran. Mahalaga ring tandaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagtatangkang pilitin ang isang rehimen na bumaba sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pambobomba sa nasabing bansa kumpara sa pagtatangkang maitaboy pabalik ang isang amphibious invasion sa parehong paraan. Sa kahit anong paraan, hindi madali ang paggamit ng lakas pandagat sa aktwal na sitwasyon. Ang pag-aalalang ito ay bahagi ng sugal na posibleng naging dahilan ng pagsiklab ng digmaan sa Iran. Kung susubukan ng PRC na lusubin ang Taiwan, maaaring maramdaman ng Iran ang kaparehong oportunistang presyon na kumilos sa gitnang silangan habang nakatali ang US Navy sa rehiyong Indo-Pasipiko. Balik sa Indo-Pasipiko, dahil muli sa kawalan ng landing craft, hindi nag-aalala ang Estados Unidos tungkol sa agarang hinaharap. Kung tama ang intel, kailangang maghintay ang Beijing hanggang hindi bababa sa 2027 bago maresolba ang issue ng landing craft. Kaya kung aalisin ng Estados Unidos ang Iran sa laro sa 2026, wala nang magagawa ang Beijing kundi manood na lang. Dahil dito, hindi na mag-aalala ang US Navy na mahati sa dalawang front. Maaring iyon ang pumigil sa Beijing na salakayin ng Taiwan sa umpisa pa lang. Para magtagumpay sa estratehiyang iyon, kailangang malusutan ng Estados Unidos ang dalawang napakahirap na pagsubok. Una, dapat magkaroon ka ng tagumpay sa Iran. Pangalawa, kailangan mong makabawi agad para harapin ang hamon sa Indo-Pasipiko. Suriin natin ang dalawang hamon ayon sa pagkakasunod ng panahon. Sa politika, malaking kapalpakan agad ang digmaan para sa administrasyon ni Trump. Ito ang may pinakamababang suporta sa pagsisimula ng isang digmaan sa kasaysayan ng survey sa Amerika. Walang malinaw na pagtaas ng suporta sa pamahalaan at lahat ng ito ay bago pa tumaas ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos. At iyan ay sa panloob na usapin pa lamang. Huwag na nating isipin kung ano ang nararamdaman ng mga internasyonal na katuwang mula sa labas ng gitnang silangan tungkol dito. Kapansin-pansin kung paano ito lumalala sa pagdaan ng panahon. Nang magsimula ang digmaan, 38% ng mga Amerikano ay naniniwalang malinaw na naipaliwanag ng Administrasyong Trump ang layunin ng US sa Iran. Isipin mo siguro na dahil digmaan sa Iran ang balita nitong 3 linggo, mas malinaw na sana ito.
Ngunit bumaba ang bilang ngayon sa 32% na nagpapakita ng hindi magkakatugmang kwento na itinulak ng Administrasyong Trump sa panahong yon. Gayunpaman, kung ililimita natin ang atensyon sa purong militar na aspeto ng mga pangyayari, masasabing halo-halo ang sitwasyon. May malinaw na paghina sa mga armas ng Iran, lalo na sa bahagi ng ballistic missile at drone. Malaki ang ibinaba ng bilang ng mga paglulunsad kumpara sa simula ng digmaan at halos walang epekto sa datos mula sa pagganti ng Iran sa pag-atake sa South Pars gas field. Dati, iniisip na baka iniipon ng Iran ang mga reserba nitong armas para sa susunod pang pag-atake. Ipinapakita ng bahaging iyon kung gaano kalalim ang reserba ng Iran. May kailangan pang gawin pero mukhang kontento na ang CENTCOM sa sitwasyon. Ibang usapan naman ang programang nuklear. Kakapasimula lang umatake ng Estados Unidos sa mga lugar na iyon na nagpapaiwatig na naniniwala ang Pentagon na tinanggal ng mga pag-atake noong Hunyo ang kakayahan ng Iran na mabilis na makabuo ng sandatang nuklear. Meron pang ilang hindi malinaw na usaping militar para sa Estados Unidos. Isa rito ang Strait of Hormuz. Kung hindi ito mabubuksan muli ng Estados Unidos, talo sila sa digmaang ito. Noong nakaraang linggo, ipinaliwanag ko kung bakit maaring sa pilitang buksan muli. May ilang komento na nagsabing parang sinasabi ko na magiging madali ito. Hindi yon ang sinasabi ko. Mas madali ito kung mapahihina ng Estados Unidos ang mga puwersa ng Iran sa baybayin. Kakastart pa lang ng operasyon at kailangan pa itong palawakin bago dumaan ang mga tanker sa kipot. Bantayan mo ang sitwasyong yan. Sa huli, naroon ang pamahalaan ng Iran. Maaring tawaging pagkatalo ito para sa pamahalaan pero hindi pagkawala ng mismong pamahalaan. Patay na ang dating kataas-taasang pinuno, marami sa matataas niyang tauhan at ilang malalapit na kamag-anak. Ang kanyang anak ang inaasahang maging kataas-taasang pinuno ngayon, ngunit nababaliw ako dahil wala pa ring ebidensya na siya ay buhay pa. Mas gusto ko na ngayong gamitin ang stick figure kahit magpakita siya. Ilalarawan ko ang labanan bilang tagumpay militar ng Estados Unidos, ngunit hindi nito nakuha ang inaasang epekto sa Iran. Pero kailangan pa rin nating bigyan ito ng pansamantalang marka dahil minsan ang mga autokratikong gobyerno ay tila ligtas hanggang biglang hindi na. Sa kabuuan, kahit na naging masama ito sa politika para sa Estados Unidos, maayos pa rin ang kalagayan sa militar, kahit hindi ito isang ganap na tagumpay. Tuloy tayo sa pangalawang tanong. Kailangan munang makabawi ang Estados Unidos bago harapin ang China. Sa kasamaang palad, sa pangkalahatan ko lang tatalakayin ang problemang ito dahil walang tiyak na nakakaalam sa labas ng Pentagon kung gaano ito kalala. Ibuod na lang natin ito bilang masama at nangangailangan ng karagdagang pagpupuno ng supply matapos ang lahat ng nagasto sa digmaang ito. Hindi ko itinuturing na pinansyal na problema ang muling pagpuno ng supply. Magkaiba man ang opinyon sa digmaan sa Iran, nagkakaisa ang dalawang partido na kulang sa metal ang Estados Unidos. Malamang na mangyari ang mga problema sa China sa susunod na administrasyong pampanguluhan at maraming demokratiko ang nakikitang mahina ang Partido Republikano at sabik sa tsansa nila sa 2028. Gayunpaman, nagiging problema ang pagbuo ng mga bagong reserba dahil sa pakikibahagi ng China. Masasabi ko sana iyon ang may ironya kung hindi lang ito dulot ng sinadyang estratehiya ng Beijing. Ang issue, gaya ng maaring nahulaan mo, ay tungkol sa mga rare earth element. Hindi man monopolyo ang PRC sa merkado, sila pa rin ang may supermajority na control. Halos lahat ng produktong may mataas na halaga sa supply chain ay gumagamit ng rare earths. 10 taon na ang nakalipas, nasa $9 na bilyong ang halaga ng merkado ng bihirang elemento sa lupa. Pero ang mga produktong ito ay nagkakahalaga ng 7 trilyon. Ibig sabihin niyan, ginagamit ang rare earths sa bawat high-tech na sandatang ginagawa ng Estados Unidos. Mga gaya ng mga Tomahawk na mukhang nauubos ng levy sa nakaalarmang bilis. Ang batayang ideya ng squeeze play strategy ay na magpapatawang Beijing ng mga paghihigpit sa pag-export ng rare earths. Hindi kayang mapunan ng sapat ng Estados Unidos ang mga reserba nito sa susunod na 2 taon. Sasalakayin ng PRC ang Taiwan at mapipilitan ng Estados Unidos na tanggapin yun dahil wala itong ibang mapagpipilian. Pwede mong baguhin ang tinde ng problema pero pareho pa rin ang pangunahing ideya. Ginamit ng Beijing ang kontrol sa rare earth para mapataas ang tsansa ng muling pag-iisa ng China. Narito na tayo sa pinakapunto ng video. Gagana ba ito at susubukan kaya ng Beijing?
Para malinaw, ang produksyon ng rare earths ay hindi usapin ng hindi nagagamit na kapasidad. Ito ay usapin ng pagiging presentable. Noon, pangunahing aktor sa rare earth trade ang Estados Unidos. Ang rare earth, gaya ng madalas mong marimig, ay hindi talaga ganoon kakakaunti. Makikita ang mga ito sa kaunting dami sa iba't ibang lugar sa mundo. Ang ekonomiya ang nagpapabihira sa kanila sa praktikal na pananaw. Kailangan mong patakbuhin ang malalaking minahan at pamahalaan ang maduming proseso ng pagpino para may makuha kang kapaki-pakinabang. Noong dekada 80, ang Estados Unidos ang bansang handang harapin ang mga pagsubok na iyon. Ang mga minahang gaya ng Mountain Pass sa California ang nagbigay sa US ng bahagi sa merkado na nasa 30%. Pagkatapos, dalawang bagay ang nangyari. Una, pinatupad ng Washington ang mga regulasyong pangkalikasan para higpitan ng maruming proseso ng pagpipino dahilan ng pagtaas ng gastos sa lokal na produksyon. Pangalawa, pumasok ang China sa merkado. Desisyong pang-ekonomiya at estratehiko ito. Sa ekonomiya, hindi talaga iniisip ng Beijing ang epekto sa kapaligiran. Ito ay magpapahintulot sa China na mapababa ang presyo kumpara sa ibang mga producer. Kung magtagumpay, isasara ng ibang bansa ang kanilang operasyon. Magbibigay ito ng kalamangan sa China. Ang mga rare earth ang magiging katumbas nito ng langis ng gitnang silangan o kalaunan ng mga semiconductor ng Taiwan. Kung lahat ay umasa sa produksyon ng Sina, maaring gamitin ng Beijing ang banta ng pagputol ng supply para makuha ang mga konsesyon sa politika. At yan nga ang mangyari. Unti-unting pinalaki ng China ang bahagi nito sa merkado. Nagsara ang Mountain Pass Mine at iba pa sa US. Pagsapit ng 2019, 7% ng produksyon ay nasa People's Republic ng China. Pero dumating ang unang pagsubok sa politika. Ang krisis sa rare earth noong 2010 hanggang 2012. Hindi ito 5 issue na kwento mula sa paborito mong comics. Noong Setyembre 7, 2010 isang barkong Tsino, ang asul sa iyong screen ang namamalakaya sa labas ng itinalagang pangingisdaan malapit sa pinagtatalunang Senkaku Islands. Nang himasok ang Japanese Coast Guard na nauwi sa mabilisang habulan na pinapanood mo ngayon. Sa kasunod na habulan, bumangga ang barkong Tsino sa ilang patrol ship ng Coast Guard. Nahuli ng Japan ang bangka at inaresto ang mga sakay nito. Hindi natuwa ang Beijing at ang ginamit na parang pamimilit ng China ay ang paghihigpit ng pag-export ng rare earths papuntang Japan. Kasabay nito, tinaasan ng China ang export duties at binawasan ang produksyon ng halos 20%. Tumaas ng 10 beses ang presyo ng rare earths kumpara sa nakaraang taon. Ang naging tugon sa kanluran ay pangunahing nagmula sa Japan, Australia at Estados Unidos. Nag-invest ang Japan sa Linus Corporation ng Australia para masiguro ang tuloy-tuloy na access sa rare earth. Nagbukas ang Mountain Weld Mine noong sumunod na taon, kaya naging mahalagang kalahok ang Australia sa rare earths industry sa unang pagkakataon. Naging seryoso rin ang US sa pagbalik sa merkado. Bumaba na sa 60% ang market share ng China sa produksyon, pero hawak pa rin nila ang 70% ng industriya ng pagpoproseso. Napalaya ng China ang mga tripulante ng bangka, ngunit maaring nagdulot ito ng domino effect na nakaapekto sa kakayahan ng bansa na manakot sa hinaharap. Bumabalik ang tanong kung uulitin pa ba ng China ang ganitong pressure. Tiyak na lalabag ito sa karaniwang polisiya ng China. Kumita lang ng pera at huwag manggulo. Mangkalaban ng Estados Unidos at China pero ibang relasyon nila kumpara sa Cold War noon. Karaniwan na ang summit ng dalawang lider, ngunit di ito tulad ng pagpupulong noon sa Iceland ni Reagan at Gorbachev na lubusang nanghibabaw sa balita. Ang panganib sa China ay malaking pagbagsak ng ekonomiya. Hindi basta tatanggapin ng White House ang pagbabawal sa pag-export ng rare earth. Siguradong gaganti ito ng taripa bilang tugon. Maaring maulit ng China ang krisis noong 2010 kung saan ang pagbabawal ay humantong sa mas maraming pamumuhunan sa ibang lugar. Maaring napigilan na ng krisis noong 2010 ang pananakot bago pa ito nagumpisa. Muling nag-operate ang minahan ng Mountain Pass at mabilis itong naibalik dahil pansamantalang itinigil lang ang operasyon ilang dekada nang nakalipas. May garantiya ito sa presyo mula sa Pentagon, kaya tiyak na malalampasan natin kahit anong mangyari sa merkado. Kahit hawak pa rin ng China ang karamihan ng rare earth processing, sapat na ang kontrol ng mga kumpanyang kanluranin para matugunan ang militar na pangangailangan.
Hindi ito tungkol sa kapasidad, kundi sa kagustuhan ng sibilyang merkado na tiisin ang mas mataas na presyo. Kung magsimula ang Tsina ng lantad na digmaang pang-ekonomiya na layuning tumawid sa kipot, malamang suportado ito ng magkabilang panig ng politika na maglaan ng yaman sa militar, kahit magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya. Bukod dito, anumang didirektang makuha ng Estados Unidos ay maaari nitong angkatin sa pamamagitan ng ikatlong partido. Kamakailan, nakita natin ang isang bansa na natutong umiwas sa mga sanksyon. Isipin mo kung gaano kadali para sa isang bansang malaking manlalaro sa pandaigdigang merkado. Tiyak na gagawin ng Beijing ang ganitong mga paghihigpit sa pag-export kapag handa na ang posibleng pananakop sa Taiwan. Pero maaring hindi magdulot ng inaasahang epekto ang maagang pagsimula ng mas malawak na krisis. Kaya, anong natutunan natin? Ang digmaan sa Iran ay mag-udyok sa Estados Unidos na muling punan ang mga reserba nitong armas. Kailangan ng rare earth para gawin yon. Kinokontrol ng China ang merkado ng rare earth. Kung nais ng China, pwede nitong gipitin ng US at subukang mag-power play sa Taiwan. Pero maaring nawalan ng saysay ang opsyong yon dahil sa panggigipit ng China noong 2010. Sa palagay ko, sapat na muna ito para sa ngayon, sa ika-27 sunod na araw ng paggawa ko ng video. Hanggang sa muli, panurin ang aking QA video sa Lines on Maps Extra kahapon. At kung nagustuhan ninyo ang video mayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo sa susunod. Ingat kayo!